traidor yan. Although, you know, we always talk about vote straight PDP laban, kung sincere, okay, kung sincere si Robin Padilla as PDP laban, itaas mo lahat ng kamay. Itaas mo kamay ni Atty. Vic. Lahat doon, tinaas ba niya lahat ng kamay? Scientific method ang gamit dyan, sabi ni Chris Cruz. O yun na nga, palangga. Okay, stop 13. Okay, 10 lang. So bakit hindi mo itaas ang kamay? Itaas mo lahat. So meron ka rin bang ayaw doon sa 12? No, sa 10 na lang? Sino ang ayaw mo doon? Yun ang tanong ni Chris Lam, nabasa ko kanina. Bakit as a PDP Laban chairman, bakit hindi mo tinataas ang lahat, even the guest candidates o guest senatoriables? So itaas mo lahat. Bakit si Tolentino? Well, it's your choice, no? Hindi ka kahit gusto mong paikot-ikutin mga sila patiwarek, hindi, you know, wala akong keberko, di ba? But ang punto de vista dito, doon po sa mga Duterte 10, wag na kayo magtampo doon kay Inday Sara na tinaas na si Amy. Sabi ko nga, may sarili siyang strategy na yan. Ngayon, ang gusto ko, itaas muna ni Robin Padilla ang lahat ng kamay ng Duterte 10. Bakit si Amy tinaas niya? Bakit itong si Tolentino tinaas niya? Because if you want unity sa PDP laban, right? O baka mali ba ako? Tinaas na ba ni Robin Padilla ang kamay ni Atty. Vic Rodriguez, number 56? Tinaas na ba niya yung kamay ni Kong Marcoleta, ni J.V. Hinlo, ni Dr. Mata, ni lahat doon? Di na mataas si Pastor Quiboloy o sino pa yung ating mga 10 candidates. So itaas mo muna. Alright? Nakakabilib ka talaga palangga kasi nakasama mo sila sa Den Haag pero hindi ka plastic pag may nakita kang mali, sabi ni Ruby Valley. Ay oo, mga palangga. Hindi naman ako aso na susunod-sunod sa kanila. Well, in fairness kay Robin Padilla, he seems so nice. Pero hindi, sabi ko nga, hindi po enough sa akin na mabait ka. Gusto ko mabait ka sa Pilipino sa lahat. Hindi lang sa akin. Kaya ako galit ako sa mga tao na mabait ka dahil, you know, dahil kahit pa paano, you know, maharlin ka, nakikilala, pero pagdating sa iba, masama ugali mo. Actually, ako very, observant ako. Alam mo, may kwento lang ako, hindi ko na lang sasabihin kung saan, hindi dito sa Vegas. Meron ako isang pinuntang event. Sabihin ko na nga, sa dahig. Ayoko na magpaka-plastic, my God. Okay, sabihin ko na. Dali, itaas ni Robin Padilla, wala naman siya bilang, sabi ni Sir. Meron doon, first day ko, okay? Wating-wating no Tolentino, first day ko sa dahig. Bait-bait sa akin nung isang babae, mabait siya sa akin, ng isang kababayan natin, no? Marlika, ganyan. Tapos, meron dong isang elderly na nakisuyo sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko at narinig ko yung approach niya na parang nakisuyo lang na, oy, ate, baka naman pwede mo akong picture. Parang, hindi ate, ako lang nagsabi. Parang sinabi ng ating elderly, ating kababayan, ay pwede pa picture. Ang sabi niya, hindi, kasi may yung kamay ko, ganyan. Off ako doon. Ano ba naman yung picturean mo? 'Di ba? Hawakan mo yung ganyan, yung camera nakikisuyo. Alam niyo ako kahit anong lahi, pwede bang bitbitin mo 'to, hawakan mo basta wag lang Jombay pa hawak sa akin. You know? At I always, magkaiba tayong personality. Yun lang yun. But again, ang punto, di ba tayo napunta sa ganung usapan? But anyway, masyado akong, because of Robin Padilla, no? Tama. Na, pag hindi pwedeng mabait ka lang sa akin dahil, Marlica, matapang, magbi-BFF tayo. No. Kailangan mabait ka sa lahat. Kasi ang tunay na mabait, ang tunay na tao, hindi yan namimili dahil Maharlika ka, Bombo ka, Amy ka, Rodriguez ka, or whatsoever. Dapat mabait ka sa lahat. Katulad na lamang nung nalala nyo yung viral ni Amy Marcos na may nagpa-picture sa kanyang,
loyalista, tapos parang diring-diri siya. Ako, hindi ako ganun. Palangga, nakasama niyo na ako. I'm fun to be with. Kanina nga, bitin ako eh. Sabi ko, akala ko pa sasayaw tayo. Nagsayaw-sayaw kami, kulang, bitin. Kulang ang oras. But anyway, going back. So, doon kasi sa nagtanong na sabi sa akin, isa kabini palangga, bakit Marley ka nakasama mo sila sa dahig pero binabanatan mo? Kasi ganun yung tama. Hindi porket magkaibigan tayo, nakita ko, ba't bait-bait ka sa akin, tapos tarantado ko sa ibang tao. Eh, hindi ka mabait. Di ba? Hindi ka mabait. Ibig sabihin, plastic-plastic ka lang. So, ganun pa man. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Okay? Na Robin, itaas mo lahat. Senator Padilla, ako naman nire-respeto ko yung taong yan. Kasi binigyan naman yan din ako ng respeto. Alam nyo, I don't know kung nakwento ko sa inyo, no? Ay, nakwento ko na yata. Na sabi ko, oy, dati binolja kita. Dahil kay Bangag. So, naging okay naman na kami. Kasi, actually, kanina nakita kami ni Coach Oli. Okay? Di ba? Banateros yan siya. Alam niyo ba kung anong sabi ko? Sabi ko, wala akong pride eh. Di ba? Kung tutuusin, pwede ako mag-inarte, excuse me, hindi kita kilala, may mga ganon. Ako yung lumalapit sa tao. Ako yung nagpapakumbaba unless na lang kung tarayan niya ako. But in fairness, nabait naman si Coach Oli sa akin. You know? Ngayon, alam mo ba kung anong sabi ko sa kanya? Ay, Coach Oli, binanatan mo ba ako? Sabi ko, baka tinira mo ako baka hindi ko lang napanood. Sabi niya, hindi po, ganyan-ganyan, hindi naman siya. Hindi good. Friends kami. Tsaka sabi ko, kung binanatan mo ako, it's okay, fine. Tapos na yun, kung meron man. Hindi kasi ako na may personal na tao eh. Dahil ako, mga kababayan, Pilipino sa Pilipino tayo. Kahit na inaway-away ako, pag nakita ko yan, unless na lang kung talagang, boljakin niyo ako, doon sa harap mismo, magdumugan kita. Di ba? Matira matibay, di ba? So, yun lang tayo. So, sana nga, Senator Robin Padilla, itaas mo yung kamay ng Duterte 10. Di ba? Itaas mo lahat. Kita mo ngayon. Sabi din siya, April Doblecara daw. Close friends ni Robin, si Amy. Alam mo, di ba kinuwento ko na sa'yo na nag-usap kami ni Robin. Alam na ni Robin yung kwento kay Distressed Mother, yung pinakidnap na dalawang anak niya na ang mastermind ay si Lisa Canas. Sabi ni AI Season, puro drama lang laman ng si Robin. Artista eh. So ngayon, sinabi ko na kay Robin yung problema. Kaya sabi ko sa kanya, I hope matulungan mo si Distressed Mother kasi kinidnap yung dalawang niyang anak at ang nang mastermind ay si Lisa Canas at si Bangag. Right? Kulitin ko nga siya. Kukulitin ko yan eh. Sige lang. Kukulitin natin. Kulitin mo nga yan. Alam niya na eh. Pero sabi niya nga, mahirap daw ngayon. So, ganun. So, sa akin lang, mahirap. So, paano na lang ganun? Mahirap dahil si Lisa Canas. Ano na lang ang gagawin natin? Dahil si Lisa Canas nangidnap, hindi natin pwede pagkain? Yeah. Sinabi niya sa akin yun. Sir, sinabi mo sa akin yun. Sana, sinabi ni Robin Padilla sa akin yun. May witness ako doon. Kaya medyo nalungkot ako doon. Kasi nandun si Distressed Mother, may picture kami eh. May picture kami, pinost na ni Spoke Sari. Kumakalat yun sa TikTok. Post, wala yata akong kopya nun. But anyways, doon lang ako nang nalungkot na parang, dahil si Lisa Canas ang involved, so walang magawa yung mga senador, which is yun talaga yung nangyayari na nakikita natin. Ang mastermind ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas ay si Lisa Canas. Ang pangingidnap, ang pagta-target sa aming mga vloggers, si Lisa Canas at si Bangag. Dahil si Bangag, although si Bangag, sinisigaw-sigawan lang yan. I mean, Marcos, imagine mo pumapayag ka na dinudura-duraan, sinisinghalan, sinisigawan, binubulyawan yung kapatid mo, sinusubuan lang ni Lisa Canas ng polboron, okay lang sa'yo? Eto, mga kababayan. Sabi ni Luz, wala kami tiwala kay Robin, pailalim, may karma yan sa kanya, traidor siya sa mga Duterte, Diyos ang bahala. Sabi ni Luz E. Okay, ganito nga ang hamon ko. Uy, yan yun. Ba't may naglabas? Mukhang sinasabotage tayo Okay.
Okay pa naman tayo. Ganitong hamon ko. Mag-agree ba kayo dito? Sabi ni Amy, I think intro ko to kanina, na naliligaw ng landas ang kanyang kapatid. Nasa maitim na dilubyo tayo ngayon, alright, ng Pilipinas. Kung suportado talaga ni Amy Marcos si Sara at naniniwala si Amy Marcos kay Sara at si Sara ay karapat-dapat maging presidente. Okay? Eh di, i-booking niya ng i-booking kasi i-booking na namin, may authentication na ako na Polboronic ni Bangag and I'm waiting for Bangag na mag-file siya ng kaso dito sa California at nang, at nang maipapresent ko yung authentication. Si Spokes Harry naman, ang sabi ni Spokes Harry, at least, ang ebidensya niya, yung katawan ni Bangag para ipapulburon test. So ngayon, ibukelya mo na para, di ba, ang maging presidente, si Inday Sara na. Kung titignan natin yung naratibo, yung narrative niya na itim. Sabi nga na Channel 167, jutang ginina mo, yan ang ibigay. Natawa ako doon. Anyway, galit na yung taong bayan eh. So kung gusto mo, kaya alam ko talagang may eksena, alam natin, we have to trust Inday Sara, but hindi natin susuportahan si Amy. Yun lang yung sa akin. Kasi kung totoo, rest in peace kay Popo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ngayon, kung totoo, ang sinasabi ni Amy na naliligaw ng landas ang kapatid niya. Matagal niya nang alam na naligaw ng landas. Alam niya na nagpupulburon yan. Alam niya ang addictus niyan. Pinapayagan niya pa rin na maging presidente. Sino ang dapat maging presidente? Si Inday Sara. For sure may mga ebidensya pa siya. Hindi lang ako. Marami siyang pwedeng sabihin sa taong bayan na eto ang kapatid ko, simula pa lang bata kaming addictus na yan. Walang ginawa kundi takusa, takot sa asawa, sinisigawan ni Satanas and everything. Hindi na po karapat-dapat ang aking kapatid o mag-file ka ng impeachment naman sa kanya. Pero bakit hindi niya ginagawa? Sabi nga ni AC, so natatakot si Amy kasi bangag din ang Jonakis niya. Yan ang wala pa akong puting ahas dyan. Nakita ko lang iwi, pero wala pa akong puting ahas dyan. Pero alam niyo kasi na-meet ko na yon. Ako in fairness naman kasi wala pa akong puting ahas na nagdudurog tong si yung anak niya. Na-meet ko na yan ilang beses. Kasi medyo kasi pa konyo-konyo, di ba, yung sasalita silang ganyan. Ay, by the way, yes, nakauwi na ako. Bumalik na ako dito sa Vegas. Kanina, nag-aeroplano lang ako ng bonggang-bongga. Okay, so from California, bumalik uli ako kasi andito si Edwin Hamora, si Reyna Elena. Edwin Hamora, pakipollow nyo sa Facebook. Yeah, unsubscribe and follow. Kasi syempre kaibigan ko yon at syempre ang KOJC family na laging nandiyan dyan para sa bayan, kaya ako lumipad ng bonggang-bongga. Alright? Gayon, Sabi ni Bebot Borromeo, dapat po i-require ng mga Filipino ang lifestyle ng bawat kandidato at psychology test bukod sa drug test. Yun na nga, di ba sinabi ng hamon pa nga si Inday Sara sa mga bangag, ginamon niya, wala namang kumasa. Nag-surrender na kidnapper ng Chinese. Ayun na nga pinag-usapan natin sa first part ng ating vlog. But ganun pa man, lumulubog na ang bangka ni Bangag. Bumubulusok na. Dapat kung talagang gusto ni Amy at love na si Inday Sara, okay? This is the high time. This is high time para magsalita siya na ang kapatid niya ay bangag-bangag. Ang sabi naman ni Clarissa Taratara dyan, kasi sinabi ni Harry din yan kay Amy na magsalita siya, naghahanap pa daw ng kakampi itong si Spokes Harry. Kung di ba naman syonga-syonga or tara-tara, tanga-tanga, Clarissa tanga-tara. Kaya, hinihingi namin magsalita itong si Amy Marcos dahil alam niyang adik yung kapatid niya.
Addictus Benedictus, ikaw talagang boba ka. Clarissa Taratara, yun na lang, Taratara. Clarissa Taratara, hindi ka nag-iisip ng tama. Di ba? Masarap ka talagang kulahin. Dapat ikula yan sa blitz. Ikula dapat sa blitz yan eh, di ba? So, well, balik tayo kay Amy at kay Inday. Yun lang yung sa akin. Alam niya na adikto sa kapatid niya. Alam niya si Lisa Tanas ang nagpapatakbo. Defective ang kapatid niya, defective ang utak, defective ang gilagid, defective ang ilong. Pati pototoy, defective. Di ba? So kapag defective ang presidente mo, parang ano lang, ano? Defective, ineffective, di ba? Walang kwenta, bangag. Sino dapat ang magti-take over? Yung matino. At sino yung next in line? E di si Inday Sara. So ano bang inaantay ni Amy? Oh, sige nga. Tama ba si Maharlika? Dapat palakpakan niyo naman ang kalindog ko. Di ba? So kung talagang naniniwala si Amy kay Inday Sara, kaibigan niya, at naniniwala siya sa kakayahan ni Inday Sara, at alam naman niya na ang kapatid niya ay Judictus Benedictus, at si Lisa Tanas ay smuggler, lahat yan sila, kidnapper, lahat. Napakadali lang. Kung ako nun, kung mahal ko ang bayan, isa-sacrifice ko ang kapatid ko na Addictus Benedictus, ipaparehab ko na lang. Diba? Kung ang kapatid ko ay si Bangag na sinisira ang kinabukasan ng more than 100 million Filipinos, sabihin ko mga kababayan, masakit man po sa akin, pero bata pa lang kami, ang kapatid kong si Bangag, Bongbong Marcos, ay talagang addictus na siya. Hindi po tama na may presidente tayong Addictus Benedictus at ang namamahala po ay si Lisa Tanas. Dahil ang mastermind lahat ay si Lisa Tanas. Imagine nyo na lang, doon sa Senate hearing, di ba? Kitang-kita ninyo yung si Lacanilaw na biglang nakaredy na doon para bitbitin ang Pangulong Duterte, may passport na right away. Ang daming dahilan, kaya daw siya nandoon para, nandoon siya. Una, parang, ina-point siya nitong Josat Alcantara doon sa, nakalimutan ko yung pangalan ng agency, no? But anyway, tapos later on, sinabi ng Alcantara, hindi naman siya ina-point. Nakita niyo yun, napanood niyo yun. Tapos sumama siya sa ICC, pumirma siya na siya ay representative for the Philippine government. Okay? Pero ang pasabi niya doon, siya ay representante ng Interpol. Yun po si Lisa Tanas, lahat ang nag-appoint niyan. Yung buwaka ng inang yan, si Lisa Tanas ang nag-appoint. Then si Bangag Jr. ay binibigyan ng yan ng pulburon. So, ang nag-appoint kay Lacanilaw na hindi lang masabi-sabi dun sa hearing ay si Lisa Tanas. Tama ka, Beng Grace Martin. Never again sa mga Marcos. Kitang-kita na yan. Kaya oras na mamatay si Bangag, you'll never know kasi ang daming nagdadasal eh. Ang daming nagdadasal na magurgur siya dahil dumudugo na yung gilagid niya. Diba? Masama man magdasal, pero I think, biblical ba yun? Kaya tanong ko kanina sa kausap ko, parang hindi siya ako nakakabasa ng Bible, biblical ba yun? Sige nga, magsabi kayo. Na pag sukang-suka ka na, at sukang-suka ka na sa taong, pinapahirapan ng taong bayan, ninanakaw ang pera, kasabwat, yes, Lacanilaw, kasabwat sa kidnapping, kasabwat, lahat na, name it, lahat ng krimen. Hindi daw. Okay, hindi daw biblical yon. Hindi ba biblical yung magdasal? Hanapin niyo, baka ma-justify natin. Okay. Just kidding. Baka ma-justify natin. Ano lang yung natin? So, dadasal ba natin na humaba buhay niya? Hindi naman curse yun Prayer yun. Para ka nagdadasal, Lord, wakas since Easter pa rin, Lord, sana po wakasan nyo na ang mga masasamang damo. Kaysa naman magurgur yung mga batang inosente. Minsan nagtatanong ako sa Diyos, bakit may mga batang inosente na napapahamak? Bakit hindi na lang po si Bangag?
Di ba? Oh, it's biblical daw. O, sige, research natin yan. Hindi, totoo yun, pero biro. Minsan nagpipray ako. Umiiyak ako emotional ako. Pag may napapanood ako ng mga bata, nakaluluoy, kawawa talaga. Ang sabi ko, Lord, bakit ito? Bakit kawawa naman? Hindi pa niya nakita yung mundo. Bakit hindi na lang si Bangag o si Lisa Panas? Di ba? Bakit hindi na lang ganon? I mean, my God. God set a standard against BBM and his allies. Okay? Anyway, I cannot, okay. Ay, wala akong alam sa, wala akong masyadong alam sa Bible, pero ang alam ko lang is yung tama at mali at gumawa ng kabutihan. Malapit na raw sunduin ni Judas, si Bangag, sabi ni Hazel Garcia. Ayon. Okay. I want to gorgor this one. Okay. I want to gorgor this one. I want to gorgor you, darling. Kala mo, teka lang, may nag-message. Ay, aking palangga. Okay. Gorgorin kita. Gorgorin ko si palangga. Alright. Gandang umaga sa, Rayson, nasa na yung sisig ko? Okay. Sabi ni Pinky Arbolario, Jardilisa, it's imprecatory prayer. I think, di ba? O biblical daw, di ba? O imprecatory prayer daw. Na meaning, dinadasal mo na mabawasan ang kasamaan sa mundo. Tama ba yung understanding ko dyan, Palangga? Parang you pray to God na yung mga ginagawa ng kadyutahan. Tama ba ako? Pinky, correct mo ako ha. Tama ba yung ang interpretation ko na kapag sobra ng kawalang hiyaan ng masasamang damo, ay pinagdasal mo na sana kunin na lang sila ni Lord? Tama ba yun? Kanina nagsindi kami ng kandila. Oo. Pero ako pa nagsindi ako ng kandilang itim. Hi, Elaine Briseño. Sabi ni Butcho, tama daw ako, yay! Biblical daw. So kapag sobra na ang ginagawa, yan sinastify na natin, kapag sobra na ang ginagawa ng isang tao, ng isang walang kwentang leader, sa isang barangay, kung pinahirapan ka niya, so pwede mong idasal, alright? Pwede mong idasal na, Lord, sana matapos na ang mga kawalang hiyaan na yon. Kaya tignan mo, baka magulat ka na lang si Bangag, ganun na yon kasi dumudugo na alright? Sabi ni Dan Scorpion, may tinatawag na death ray. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yung Palangga? Explain mo nga dyan. Nasa wake na raw. Sabi, uy, Pearl, gardener, kumusta ka na? Si Moses nga, di ba? O, di ba? Mag-Bible na lang tayo, no? Alright. Si ba nga, ano? Bakit yung Panama din kay Enrile hindi na sagot-sagot? O nga, no? Ang tagal ng buhay ng Jotang Jininang yan, ano? Anyway, good evening, Palangga watching from Cebu. Ay, mag-comment lang ako, isa lang bago tayo umalis. Napanood niyo yung principal doon sa Antique? Yung pinahubad niya yung mga toga sa mga bata dahil ang kwento daw doon, nagkaroon ng PTA meeting ba na hindi na lang magsusuot ng toga yung mga, tama ba ito ha? Correct niyo ako ha? Ang mga bata na gumraduate kasi yung mga ibang mga nanay ay hindi kayang bumili ng toga. Ha? Napanood nyo yun? So tama ba yun yung principal? Yung sabi niya, pinahubad niya, tapos ang pinakasabi niya doon, angal? Napakawalang hiyang yun. Ano na nangyari doon? Pero ako mag-comment lang ako. Nakita nyo, only sa bangag-bangag. Yung kanilang logo pa sa likod, pagkakaisa, Bagong Pilipinas. Yun yung larawan ng Bagong Pilipinas. Yun ang larawan ng Bagong Pilipinas na power tripper ang mga principal dito sa mga bata. Alam nyo? Okay.
maintindihan natin yung mga walang pangbiling toga. Kaya nga, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, imagine mo, toga, walang pambili. Dapat nga, gasagot na yan ng gobyerno eh. Ang toga, I don't know kung public ba yun o private ba yun. Yung mga bata na nakabili na ng toga, nagsuot na ng toga, tapos gusto nang pahubarin, di ba? Ipinaghirapan yun nila at wala namang bawal, hindi naman nakalagay sa rules or sa batas or sa guidelines ng DepEd na, you know, na dapat kapag walang toga yung mga bata, lahat kayo walang toga. O rental lang, o tama, rental lang pala, tama. Naalala ko, nag-rent lang din pala ako ng toga. Thank you, Balanga, Lane Du, pinaalala mo sa akin. O, rental lang. So anyway, totoo yun. Mayroong mga kaklasmate ako dati talaga na hindi sila nakaka-attend ng ano dahil walang pangrenta ng toga. Kaya ito yung larawan. Again, magbabounce back pa rin ito sa kahirapan ng Pilipinas. Kung ba yung rental ng toga na yan, sinagot na lang ng gobyerno lahat yan. Di ba? Kaysa nakawin ng mga bangag. Kaysa ipambili nila ng mga property sa ibang bansa. Ipangbabayad nila sa kanilang mga kabetski. Yes, for rent. Naalala ko na. Rosalinda. Di ba? Tapos itong principal na to, dapat tanggalin yun eh. O, kudos dun sa isang teacher na lalaki na talagang nagdepensa sa mga bata. And also, yung batang nagmura ng malutong, tama lang yun. Hindi porket principal, hindi na sila pwedeng murahin. Tangin na nila. Narcissist si Madam Principal, kabasusan ang ginawa niya, sabi ni Victoria. Alam mo, kaya nga, Kate, no? Ito nga gusto ko magsabihin sa inyo. Kita niyo kung gaano kahirap ang Pilipino. Tignan ninyo. Sige nga, gusto niyo panambangan? Ni pangrenta ng toga, wala yung mga estudyante natin. Ang dami-dami nating pera. Tignan nyo yung national budget, tignan nyo yung PhilHealth, ninakaw ng mga buwaka ng ina. Tapos yung anak nyo, pangrenta lang ng toga, wala. Na kung tutuusin, dapat pinoprovide na yan ng eskwelahan. Mamamatay ang business ngayon ng mga rental, di ba? Total, once a year lang naman yan, magda-graduate ng mga bata. Let's say, for example, may 500 ka na ilan bago mag-graduate? 1,000 na estudyante? I don't know, 500, 1,000. Yung toga na yan, dapat yan, since isang beses lang naman gumagraduate ang mga bata, yun yung milestone ng mga bata, dapat i-provide na yan ng gobyerno. At pagkatapos nila isuot, labahan, ilagay sa stock room, storage. The next, graduate next year, yun na naman uli. Mura lang naman yan. Magkano ba rental ng toga ngayon? Sabi ni Zerlen, nakakalungkot. Sabi ni Raven, dapat free. Nakakalungkot ang kapalaran natin dyan sa Pilipinas. Alam ko yan, ramdam na ramdam ko yung mga kahirapan na yan. Yan dapat ay provided ng gobyerno. Alam nyo dito, yung apo ko nag-aaral sa public school. You know, mga apo nyo dito, mga anak ninyo. Alam mo dito, provided lahat, pagkain. Minsan magugulat na lang ako, may daladalang may t-shirt, may kung ano-ano, may bigay, di ba? May mga bata nga doon, pag naiisa sa lawal, may bago ng short. Kaya yung ibang bata, ihi na lang ng ihi, may bagong short, no? Hindi, totoo, may mga bata doon, no? Na yung anak ng, kakilala namin, naihi lang, kinakwento niya. Ayun, binigyan ng bagong short, may t-shirt pa. Right? Pinay, okay. 300 pesos ang renta ngayon. O kita mo, 250 to 300 ang rental. Magkano lang yan? She numero bueno, how are you palaga? Let's have coffee in Santa Monica. Very soon palaga. Uy, hindi ka pumunta ka ba ng event? Ay, nga pala, pumunta ka. So anyway, mga kababayan, yaan, magkano lang yan? 300 ba? Kamo? 300. Anyway, wag ko na computein. Buong ano pala yun, buong Pilipinas. So anyway, murang-mura lang yon. So ito po ay larawan. Ang nangyari dyan sa Antique ay larawan ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng prinsipal, larawan ng galit, katulad ng galit ko, gaulad natin ng isang bata na minura niya ang prinsipal dahil sa power tripper, dahil sa pang-aabuso at angas, at larawan ng kahirapan. Yung tatlo yun, larawan ng pang-aabuso, larawan ng
courage, tapang ng isang bata, at larawan ng kahirapan. So, papayagan ninyo